One time, nag-uusap kami ng mga anak ko. Sabi ko sa kanila, darating yung time na magkakaroon kayo ng relationship and halimbawa, araw-araw niyong tinitimplahan ng kape yung taong mahal niyo. Pero hindi naman yun yung love language niya. Hindi niya yun masyadong ma-appreciate. Love language. Alam mo ba kung ano yung love language mo? Alam mo ba kung ano yung love language ng taong mahal mo? Kung alam mo, good for you. At kung hindi naman, tara, pag-usapan natin yan. When we feel disconnected dun sa mga taong mahal natin, sa mga taong nagke-care tayo, life is a lonely place. Malungkot. Pero merong 5 love languages na tutulong sa atin, simple and effective way para magkaroon tayo ng harmony, para mapalakas yung connection natin. Ito po mga sasabihin ko, pwede pong lahat to love language mo, pero meron kang number 1 talaga na pinaka. Nag-usap kami ng mga anak ko, tinanong ko yung mga love language nila. 1, 2, 3, yan, naglalaro sa 3, pero meron kaming pinaka gusto talaga. Ang isa po dito ay ang words of affirmation. Showing love through verbal appreciation, compliments and encouragement. Halimbawa, sinasabihan mo siya, ang galing mo dyan ang galing mo sa part na yan uy, bagay sa yung makeup mo. Yung ganda ng damit mo, pogi mo, yung ganyan. Yung i-encourage, kaya mo yan. May mga ganon tao na marinig lang nila yon sa mga taong mahal nila, sa mga taong nasa paligid sa kanila. Boost na yung spirit nila, lumalakas sila yun. Kasi yun yung love language nila, words of affirmation. Merong isang pamilya, may 2 anak, mga bata pa yung anak nila. Tapos nung gabi, sumakit yung tiyan nung batang babae. Ang ginawa ng tatay, pinainom niya ng gamot. Pero ang nangyari po, namatay yung bata, nagkahiwalay po sila mag-asawa, nasira po yung buhay ng pamilya na yun. Lagi po sinisisi ng asawang babae yung asawang lalaki. At yung asawang lalaki naman po ay dasira na yung diskarte niya sa buhay, hindi na siya nakapagtrabaho, inom na lang siya ng inom. Pero yung anak po nilang isang lalaki ay naiwan po dun sa tatay. Bata po ay nakatapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho. At ang tanong sa kanila ng mga nasa paligid nila, bakit mo pinili na magstay sa tatay mo? Alam niyo po ang sagot ng batang lalaki na nakagraduate na, kasi hindi ko makakalimutan yung ginagawa ni Papa sa akin nung bata kami, na every time galing siya sa work, dediretso siya sa room namin magkapatid at lagi niyang sinasabi sa amin, sa akin na, I love you anak. Yan, pinagpre-pray siya nung tatay niya. Dahil na-meet nung tatay yung need nung anak niya, yung love language ng anak niya, yun yung hindi makalimutan ng bata. Kaya mas pinili niya na magstay sa tatay niya kahit mahirap, kasi alam niyang mahal siya nung tatay niya. So yun po. Ang isa po ay ang words of affirmation. At ang sumunod naman po ay gifts. Yan, regalo. Showing love through thoughtful and meaningful gifts that symbolize appreciation and affection. Small thing or malaking bagay, masaya ka na. Mabigyan ka lang ng isang note na nagsasabi na thanks for everything. O kaya mabigyan ka lang ng isang candy, ng isang kisses, di ba? Ng isang pabango na maliit. Alam mo yun? Or kaya mug na nandun yung pangalan mo. Or kung afford mo naman na magbigay ng isang kotse. Kahit sino, sasaya dun. Yan, kahit hindi yun yung love language ko, gugustuhin ko yung love language na yun. Pero kidding aside, ang isa po sa love language ay ang gift. Maliit o malaking matatanggap mo, feeling mo ay mahal na mahal ka na ng tao na yun. Special ka sa kanya. At ang sumunod naman po ay, baka ikaw na to, acts of service. Ito naman yung gustong-gusto mo na inaasikaso ka, pinaghahainan ka. Yun, yung kanina na tinitimplahan ka ng kape. Meron akong kilala na isang tao, ang love language niya ay ang acts of service. Yan, isa siyang tatay, pero ang ginagawa niya, siya yung mamalengke, siya yung nagluluto. Masayang-masaya siya na ginagawa yun para sa pamilya niya. Kasi yun yung love language niya. Yun yung gusto niyang ipakita dun sa mga taong mahal niya. And bilib ako sa mga ganong klaseng tao. Showing love by performing various tasks. Yung nakakatulong ka dun sa partner mo para ma-ease yung burden niya, yung pagod niya, matulungan mo siya. Yun, acts of service. At ang sumunod naman po ay ang physical touch. Yan. Physical touch, hindi lang to sa romantic love, hindi lang to sa mag-asawa o sa mag-boyfriend, girlfriend. Pwede rin to sa mga magkaibigan, yan, sa mag-classmates. Feel mo na love ka through gestures of hugging, or kissing, or holding hands while walking, ganon. So, iba-iba po, isa to sa love language, physical touch. At ang pinakahuli naman po sa ating 5 love languages, ito naman po ang aking
love language. Ito po yung gustong-gusto kong ibinibigay sa akin ng tao na feeling ko ay mahal na mahal talaga nila ako kapag binibigyan nila ako ng oras. Ng oras, hindi lang yung pupunta sila para makasama ko, pero syempre gustong-gusto ko po yun. Pero kahit na yung bibigyan ka ng oras para i-message ka or tawagan ka or mag-uusap kayo ng gaano katagal, di ba? Kaya nga po dito sa aking Blessed Victoria, dahil siguro yung love language ko, gustong-gusto ko rin po ibinibigay yun sa mga tao. Kaya lang hindi kaya lahat ng oras ko. Kaya kailangan ko talaga ng help. Ito pong time na to, hindi lang po to basta time na ibibigay mo. Kailangan po ay quality time. Quality time. Lalo po ngayon, usong-uso yung trabaho na nasa bahay ka lang. Kahit sabihin mo magkasama kayo 24 hours, 7 days a week, pero hindi naman quality yung oras nyo sa isa't isa, useless pa rin po yun. Kailangan po ay quality time. At ang sabi nila, kung ano daw yung love language na gusto mong matanggap, na gustong ipakita sa'yo nung mga taong mahal mo, kasi daw eto daw yung kulang sa'yo nung bata ka. And nung habang ginagawa ko tong content na to, na-realize ko, oo nga no, kaya pala. Kasi nga dahil broken family kami, may pamilyang iba ang tatay ko, illegitimate child ako. So every time na pupunta ang tatay ko sa bahay, yun po yung gustong-gusto kong oras. Yun po yung gustong-gusto kong araw. Excited po akong makasama ang tatay ko kasi nga bihira lang namin siya makasama. And kaya ngayon, habang lumalaki ako, kaya pala masayang-masaya ako, feel ko na love ako ng isang tao kapag binibigyan nila ako ng oras. Kaya maraming salamat sa mga nanonood sa akin dito sa Blessed Victoria. Ibig sabihin, love niyo ako eh. Thank you. And na-appreciate ko po yun. Na-appreciate ko po yung mag-message kayo sa akin, yung bigyan niyo ako ng oras, pag nakakausap niyo ako, sobrang na-appreciate ko po yun. Kaya pala. Ayan. So, sa lahat po ng aking sinabi, ito po ay mga katulong para po mas tumatag, mas maging matibay ang ating mga relationship. Pero ang pinaka magpapatibay po ng ating relasyon sa bawat isa ay kung si Kristo po, si Jesus po ay nasa center ng ating pagsasama. Maraming salamat. I am Blessed Victoria. I am forever blessed and so are you. Bye guys!